Ako si Isabel at ito ang aking kwento. Dalawa lamang kaming magkapatid. Nakapag-asawa ang ate ko ng taga Maynila at doon na sila nanirahan. Paminsan-minsan ay bumibisita sila dito sa aming probinsya. Lola, nandito na kami! Oh, Jojoy, apo ko. Namiss kita ng sobra, apo. Ako din po, Lola. Mano po, ma? Salamat, anak. Nangayayat ka yata. May sakit ka ba, anak? Oh? Ma, nasan po si Papa at Isabel? Ang papa mo nasa tindahan pa natin sa bayan. Baby Joy! Masaya kong bungad sa sala. Bumaba ako dahil narinig ko ang pagdating ng ate at pamangkin ko, kasama ang yaya nito. Tita! Mahigpit itong yumakap sa akin. Sobrang namiss kita, ang laki mo na. Opo, kaya wag mo na akong tatawagin, baby. Kahit lumaki ka pa, ikaw pa rin ang baby loves ni tita. I love you. I love you too, tita. Bakit hindi sumamang asawa mo sa pag-uwi niyo rito sa atin? Tanong ng mama ko kay ate. Busy po sa trabaho, kaya si Yaya Linda na lang ang pinasama niya sa amin. Sagot nito. Puro naman yatang trabahong inaatupag niyang asawa mo. Minsan na nga lang kayo makabisita dito sa atin. Kailangan po, ma. Lalo na ngayon, masyadong magastos ang gamutan ko. Malungkot nitong wika na ikinagulat namin. Bakit? May sakit ka, anak? Sinasabi ko na nga ba payat ka't maputla. Nag-aalalang wika ng mama namin. Ate, anong sakit mo? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Isa din po ito sa dahilan kung bakit pinilit kong makauwi dito sa atin ngayon. Baka ito nang huling uwi ko. Malungkot na saad nito. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, anak? Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Wika ng mama na sobra ang pag-aalala. Ate, bakit? Ano bang sakit mo? Tanong ko sa kanya. May colon cancer ako. Ano? Ate? Nagulat kami sa narinig namin sa kanya. Nagki-chemotherapy ako ngayon. Ayaw sumuko ng asawa ko. Gagawin niya daw ang lahat, gumaling lang ako. Kaya halos magtrabaho siya araw at gabi. Masuportahan lang ang gamutan ko. Wika ng ate ko. Anak, kailan pa? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Umiiyak na tanong ng mama ko. Pasensya na po. Ayoko lang na mag-alala kayo ng sobra sa akin. Pero napag-isip-isip ko na mas lalo kayong masasaktan kung bigla nyo na lang malalaman na wala na ako. Malungkot nitong wika. Hindi mangyayari yan. Hindi ka mawawala. Ibebenta natin ng lupa natin. Kahit gaano pa yan kamahal, magpapagamot ka. Magpapagaling ka, anak. Wika ng mama namin na patuloy ang pag-agos ng mga luha. Nag-usap kami ng masinsina ni ate at may hiniling siya sa akin. Pa, ma, gusto ko po sanang isama si Isabel pagbalik namin sa Maynila. Pagpapaalam nito sa aming mga magulang. Gusto mo ba, Isabel? Tanong sa akin ng papa. Opo, nag-usap na po kami ni ate. Sagot ko. Kung ganon, kayong bahala. Mas maigi yon para maalagaan mo rin ang ate mo habang may sakit siya. Wika ng papa. Bibisita din kami doon sa inyo, anak. Wika ng mama. Kayo pong bahala, ma. Pwede naman pong doon na lang maghanap ng trabaho si Isabel. Nariyan naman po si Yaya Linda, kasama namin sa bahay. Ang gusto ko lang po,
Nandun si Isabel. Para kung ano man ang mangyari sa akin, siya lang ang mapagkakatiwalaan ko sa anak ko. Alam kong mahal na mahal niya si Joy Joy. Wika ng ate ko. Nasa sala kami ng bahay ni na ate at nag-uusap-usap. Han, isinama ko dito si Isabel para kapag wala na ako, may makakasama kayo ng anak natin dito sa bahay, maliban kay Yaya Linda. Wika ng ate ko. Han, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala. Wika ni Kuya Dave, asawa nito. Han, inihahanda lang kita sa posibleng mangyari. Alam ko mahirap. Pero sa umpisa lang naman yon. Balang araw, matatanggap niyo rin ang pagkawala ko. Wika pa ni ate. Hindi, Han. Kahit kailan hindi ko matatanggap. Mahal na mahal kita. Kaya nakikiusap ako. Magpagaling ka. Naiiyak na wika nito. Gusto ko, Han. Gustong gusto kong gumaling. Kasi napakasakit para sa akin ang iwan kayo. Gusto ko kayong makasama ng matagal. Pero Han, alam nating pareho na malala ng sakit ko. Milagro na lang kung gagaling pa ako. At ramdam ko rin, sa araw-araw na lumilipas, unti-unting nangihina ang katawan ko. Lumuluhang wika ni ate. Han, hindi ko kaya na mawala ka sa buhay namin ng anak natin. Kailangan ka namin. Wika ng asawa niya. Pangako mo sa akin, Han. Magiging matatag ka para sa ating anak. Kailangan ka niya. Huwag na huwag mong pababayaan ang anak natin. Wika ni ate. Nandun lang ako sa sala. Tahimik na nakaupo at nakikinig sa kanila. Hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Napakasakit na matunghayan ang tagpong yon. Hindi muna ako naghanap ng trabaho. Ibinigay ko ang buong oras at atensyon ko sa pag-aalaga kay ate. Hindi kami sumuko. Umaasa kaming gagaling siya sa tulong ng Panginoon. Ngunit dumating ang araw na katawan niya na mismo ang tuluyang sumuko. Dave, Han, nasan ka? Oh, ate, ako to. Nandito ako. Wala pa si kuya eh. Mamaya siguro pupunta siya. Pagkagaling niya sa trabaho, siguradong pupunta yun dito ate. Wika ako. Isabel, ikaw nang bahala sa mag-ama ko. Alagaan mo sila. Aliwin mo sila. Para hindi sila masyadong malungkot sa pagkawala ko. Mahinang wika nito. Ate, huwag kang magsasalita ng ganyan. Gagaling ka. Mahal na mahal ka namin. Tuluyan na akong naiyak. Mahal na mahal ko din kayo. Sina mama at papa, ikaw nang bahala sa kanila. Namimilipit ito sa sakit. Oh, ate, ano nangyayari sa'yo? Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Natatarantang akong tumawag ng mga nurses at doktor. Ikinalulungkot ko, pero hindi niya nakinaya. Wala na siya. Malungkot na wika ng doktor. Oh, hindi. Han, gumising ka. Umiyak ng malakas si Kuya Dave at sumigaw. Nalabis ang paghihinagpis. Naiyak na rin ako ng sobra. Napakasakit sa akin ang mawala ng isang ate na hindi lang basta kapatid, ngunit itinuring din naming matalik na magkaibigan ang isa't isa.
Ngayong nailibing na ang ate mo, uuwi na kami. Malungkot na wika ng mama. Sasama ka na ba sa amin, Isabel? Tanong ng papa. Hindi na po muna pa. Mas kailangan ako ngayon ni Joy Joy. Inihabilin po sila sa akin ni ate. Kaya hindi ko po sila pwedeng basta na lang iwan dito. Ikaw ang bahala. Basta't umuwi ka sa atin kapag okay na sila dito. Wika ng papa. Opo pa. Binalot ng kalungkutan ang tahanang dati punong-puno ng pagmamahalan. Tita, miss na miss ko na po si Mami. Naiiyak na wika ng pamangkin ko. Kapag namimiss mo siya, pumikit ka lang. Tumingala at kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Maririnig ka niya. Wika ako. Sige po. Mami, sobrang miss na po kita. Love na love po kita, Mami. Sana nandito ka. Kasi si Daddy lagi ding wala. Oh, Joy Joy? Wala ka na nga. Pati si Daddy lagi ding wala. Minsan na lang siyang umuwi dito sa bahay. Miss na miss ko na rin siya. Sad ako, Mami. Buti na lang nandito sina Tita at Yaya Ninda. Pero mas gusto ko pa din sana na nandito din kayo lagi ni Daddy. Tulad nung dati. Kasi pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Iniwan niyo ako ni Daddy. Awang-awa ako sa pamangkin ko. Joy Joy, alika nga dito. Payakap nga ang tita. Huwag ka nang malungkot. Nandito naman ako. Mahal na mahal kita. At huwag kang magtatampo sa daddy mo, ha? Busy lang siya sa trabaho. Pero mahal na mahal ka niya. Sigurado yan. Huwag ka nang malungkot, okay? Pang-aalo ko dito. Mahal na mahal ko ang pamangkin ko. At masakit sa akin ang pinagdadaanan niya ngayon. Dahil sa pagkawala ng mami niya. Kahit ako ay sobrang nalulungkot din, ngunit hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Dahil alam kong kailangan ako ng pamangkin ko. Napagpasyan kong kausapin si Kuya Dave tungkol sa nararamdaman ng anak nito. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Kung hindi nakakaistorbo. Tanong ko sa kanya. Sige, maupo ka. Tungkol saan? Tanong nito. Si Joy Joy kasi, malungkot siya. Wala na nga daw siyang mami. Pati daw daddy niya, lagi ring wala. At minsan na lang daw umuwi dito sa bahay. Wika ako. Ha? Nagulat ito at napabuntong hininga ng malalim. Sinasadya kong pagurin at isubsob ang sarili ko sa trabaho. Para wala na akong oras na makaramdam ng lungkot at pangungulila. Wika nito. Pero kailangan ka ng anak mo, kuya. Kailangan niya ng pagmamahal at gabay ng magulang. Wika ko. Pasensya na. Ang hirap kasi. Hindi ko pa rin matanggap. Naluluhang wika nito. Alam kong mahirap. Masakit. Dahil yun din ang nararamdaman ko. Pero ayaw ni ate na huminto ang mundo natin dahil sa pagkawala niya. Huwag mo sanang hayaang maramdaman ni Joy Joy na tuluyan na siyang nawala ng mga magulang. Bigla itong natigilan sa mga sinabi ko. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic sa bansa at nagpatupad ng total lockdown ng Pangulo. Daddy, dito ka na din sa bahay mag-work? Tanong ni Joy Joy sa ama. Oo anak, sagot nito. Pareho kayo ni tita.
May dala siyang computer set galing sa office niya. Mag-work from home daw siya. Ako din, Daddy. Online class na. Sana lagi na lang lockdown para lagi kang nandito sa bahay. Lagi tayo magkakasama. Natutuwang wika ni Joy Joy. Anak, nagulat ang ama sa tinura nito. Joy, halika na. Nakapagluto na ako. Kakain na tayo. Tawagin mo ng daddy mo. Wika ko. Opo. Dad, kakain na daw po. Tawag nito sa ama. Nariyan na. Kailan daw babalik si Yaya Linda? Tanong nito. Baka next month na daw, sagot ko. Sa bagay, para makasama niya rin ang pamilya niya. Kaya lang, ikaw naman ang nahihirapan dito. Wika nito. Okay lang, kaya ko naman eh. Salamat ha. Wika nito. Saan? Tanong ko sa kanya. Sa pag-aasikaso mo sa amin ng anak ko. Sa pagmamalasakit sa amin. Sagot nito. Wala yon. Hindi na kayo iba sa akin. Pamilya kayo ng ate ko. Wika ko. Salamat, tita. Kasi kahit wala si Mami, pakiramdam ko, may Mami pa rin na nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Pwede bang maging Mami din kita? Nagulat ako sa sinabi ng pamangkin ko at bigla akong nakaramdam ng hiya kay Kuya Dave. Nakatulog na si Joy Joy at bumangon ako para lumipat na sa kwarto ko. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla itong bumukas. Pasensya na, nandito ka pala. Sisilipin ko lang sana ang anak ko kung tulog na. Wika ni Kuya Dave. Tinatabihan ko siya hanggang sa makatulog siya. Saka lang ako lumilipat ng kwarto ko kapag tulog na siya. Wika ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko siya alagaan. Wika nito. Nangako ako kay ate na hindi ko pababayaan ang pamangkin ko at tutuparin ko yon. Wika ko. Salamat. Maraming salamat. Seryosong wika nito. Sa ilang buwang lockdown at kami lang magkakasama sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait, maalalahanin at mapagmahal. Hindi maaari itong nararamdaman ko. Hindi pwede. Maling-mali. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko sinasadyang magkaroon ng paghanga sa asawa mo. Sobrang nagigilty ako sa nararamdaman ko ngayon. Wika ko sa aking sarili. Napagdesisyonan kong umalis na sa bahay nila upang makaiwas sa maling damdamin na umuusbong sa aking puso. Aalis ka na dito? May lungkot sa tono ng boses nito. Oo, kuya. Nauutal kong sagot. Bakit? Tanong nito. Kasi sa tingin ko naman, okay na kayo ni Joy Joy. Naka-move on na kayo sa pagkawala ni ate. May sarili din kasi akong buhay na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Pero pangako, lagi akong bibisita dito kapag rest day ko. Balik office na kasi kami at niyaya ko ng katrabaho ko na share kami sa upa sa apartment na malapit lang sa workplace namin. Sagot ko sa kanya. Napabuntong hininga ito ng malalim. Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Malungkot na wika nito. Pinalipas ko muna ang ilang buwan bago ako bumisita sa bahay nila. Siya ang bumukas ng pinto sa akin. Oh, Isabel? Nagulat ito nang makita ako. Bibisita lang. Naiilang kong wika. Pupuntahan ko na si Joy Joy sa kwarto niya. Wika ko. Sandali. Mag-usap muna tayo. Kinabahan ako sa seryosong ekspresyon ng mukha nito. Oh. Ha? Masaya ka ba?
Tanong nito sa akin. Anong ibig mong sabihin? Balik tanong ko sa kanya. Masaya ka bang iniwan mo kami dito? May himig panunumbat na tanong nito. Kuya, nagulat ako sa tanong na yon. Kasi kami malungkot. Simula nang umalis ka. Wika pa nito. Bakit parang kasalanan ko na malungkot kayo? Akala ko ba na unawaan mo kung bakit kailangan ko nang umalis dito? Tanong ko sa kanya. Mapipigilan mo ba na huwag kaming maging malungkot? Mahal ka namin. Wika nito. Ha? Nagulat ako sa sinabi niya. Mahal kita, Isabel. Pinigilan ko. Lagi kong kinakausap ang ate mo at humihingi ako ng tawad sa kanya. Dahil pakiramdam ko, maling-mali na mahulog ang loob ko sa iyo. Pero nang umalis ka, naramdaman ko uli yung sakit na naramdaman ko nang mawala ang ate mo. Kaya nakikiusap ako. Bumalik ka na dito. Dito ka na lang uli. Kailangan ka namin ng anak ko. Mahal ka namin. Seryosong wika nito. Masakit man sa damdamin ko, pero mas pinili kong umalis. Dahil gusto kong umiwas. Dahil pakiramdam ko mali na mahalin kita. Hindi ko na rin napigilan pang aminin ang totoong nararamdaman ko. Isabel, mahal mo rin ako? Masayang tanong nito. Oo. Pero anong sasabihin ng pamilya natin? Anong sasabihin ng mga tao? Huhusga nila tayo. Malungkot kong wika. Uuwi muna ako sa amin. Ipagtatapat ko kina mama at papa ang tungkol sa atin. Wika ko. Sasamahan kita. Tayong dalawang magsasabi sa kanila. Wika nito. Wag na, ako na lang. Alam kong magagalit sila. Pero hindi naman natin pwedeng itago sa kanila habang buhay ang tungkol sa relasyon natin. Ikaw ang bahala. Basta't ipangako mo na babalik ka dito. Mahal kita, Isabel. At magpapakasal tayong dalawa. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Wika nito. Ano? Nahihibang ka na ba? Asawa siya ng ate mo. Wala ka na bang natitirang kahihiyan sa sarili mo? Dalaga ka. Maraming lalaki na pwede mong patulan, bakit ang asawa pa ng ate mo? Galit na wika ng mama ko. Ma, wala na si ate. 3 taon na. Kahit na. Respeto mo na lang sana sa alaala niya. Sa ano na lang ang sasabihin sa inyo ng mga tao, ha? Wika nito. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Nagmamahalan po kaming dalawa. Sagot ko sa kanya. Sige, ipagpatuloy mo yung kahibangan mo. Dahil oras na umalis ka dito, kalimutan mo na rin may mga magulang ka pa. Galit na wika ng mama ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung sino ang pipiliin ko sa pagitan ng lalaking mahal ko at ng mga magulang ko. Laging tumatawag si Dave at pinababalik na ako sa Maynila. Ngunit kapag umalis ako sa amin, para ko na ring pinili na kalimutan ang mga magulang ko. Kasalanan bang mahalin ko ang asawa ng yumao kong kapatid? Hindi ko naman sinadya na mahulog ang loob ko sa kanya. Umiwas ako at sinikil ko ang damdamin ko. Ngunit hindi ko naman akalaing pareho na din pala kami ng nararamdaman. Kasalanan bang mahalin namin ang isa't isa? Ilang buwan din akong namalagi sa aming probinsya. Nag-isip ng maigi tungkol sa aming sitwasyon. Ayokong magkamali ng desisyon
na maaari kong pagsisihan habang buhay. Sa araw-araw na lumilipas, mas lalo akong binabalot ng kalungkutan. Sobrang nangungulila ako sa kanila. Pakiramdam ko, hindi ko kakayaning patuloy pang mabuhay nang hindi sila kasama. Kung malimang ibigin ang asawa ng yumao kong kapatid, patawarin sana ako ng Diyos. At sana'y patawarin ako ng ate ko. Pero handa kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Kahit ang tingin ng iba sa aming relasyon ay isang kasalanan at pagkakamali. Bumalik ako sa Maynila nang hindi nagpapaalam sa mga magulang ko. Umaasang balang araw ay mauunawaan nila ako sa naging desisyon ko. Namiss kita ng sobra. Akala ko hindi ka na babalik. Seryosong wika ni Dave. Sobrang miss ko na kayo ni Joy Joy. Halos mamatay ako sa kalungkutan. Hindi ko kaya na layuan ka. Naiiyak kong wika. Mahal kita, Isabel. Uuwi tayo sa inyo. Haharapin ko ang mga magulang nyo. Handa akong panindigan ang relasyon nating ito. Wika nito. Huwag na muna. Palipasin muna natin ang galit nila. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Isang araw, matatanggap din nila ang relasyon natin. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ko. Kahit ilang taon nang wala si ate, mahal na mahal nila si ate. Kaya ang tingin nila sa relasyon natin ay kawalan ng respeto sa alaala ng ate ko. At yun din ang nararamdaman ko minsan. Malungkot kong wika, mabait ang ate mo. Kung nasan man siya ngayon, alam kong masaya siya na nagmahal uli ako. Dahil yun ang gusto niya noon. Gusto niyang ipagpatuloy ka ang buhay kahit wala na siya. Gusto niyang maging masaya uli kami ng anak namin. Kaya magpapakasal tayo, Isabel. Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Seryosong wika nito. Mahal din kita. Kayo ni Joy Joy. Handa ko kayong alagaan at mahalin habang buhay. Wika ako. Nagpakasal kami ni Dave. Walang sino mang nag-attend sa pamilya niya at sa pamilya ko. Tutol silang lahat sa aming relasyon. Masakit mang isipin na kung ano yung ikasasaya namin ay siya namang ikinagagalit nila. Ngunit ipinagdarasal na lang namin na sana'y balang araw ay matanggap nila kami. Kung nakikita at naririnig man ako ngayon ng yumao kong kapatid, patawarin niya sana ako kung mali man ito. Pero ipinapangako ko sa kanya na habang buhay kong mamahalin ang mag-ama niya na ngayon ay pamilya ko na. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako si Isabel at ito ang aking kwento.